Alrighty, tapusin na natin ang bonus reading para maka-move on na tayo sa 2026. Alright, Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Anong bago sa ating mga Cancerians? This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, kaibigan, love life, mga taong nakapaligid sa ating mga Cancerians, guidance and good news para sa ating mga Cancerians. This is a Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Let's see. Anong meron? Anong bago at ano ba ang paulit-ulit na ginagawa? Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yon. Cancer. May isang pag-ibig na hindi totoo. Sorry, wala namang kasamang change behavior. Maraming pangako, maraming sinabi, but I feel someone feels broken-hearted because the other person is not giving equally sa relationship. Okay? The other person, sobrang like ayaw ng away. Sige na, hayaan na. Okay? Pagpasensyahan, pagbigyan. Sabi ng feminine sa connection na to, maraming beses na niyang inobserve ang masculine sa connection na to, kung magbabago, kung tuloy-tuloy ang pagbabago, kung ready na ba talaga siya sa relationship na to, or naglalaro pa rin, or may pagka-immature pa rin. Meron namang effort, but I feel this is like the bare minimum energy, enough for the feminine in this connection to stay umasa sa potential, but not enough effort for the feminine to feel secured about the relationship. At dahil dyan, nagkaroon ng paglayo, emotional detachment, walking away from this connection because someone feels like parang hindi naman ito yung napag-usapan. Okay, breach of contract. Pinilit namang magkaayos, but wala akong nakikitang magandang outcome, especially kung may mga pangako na sa pag-ibig, live-in, engage, or kasal, napipilitan na lang ayusin because of that pangako ng pag-ibig. Yan tayo eh. Hindi pa totally tapos ang connection na to. Maraming bad news, hindi magandang realization, lies, and deception sa connection na to. Very avoidant ang energy ng masculine sa connection na to. Maraming lihim, maraming tinatago, hindi transparent. At maraming question kung totoo ba talaga ang pagmamahal ng masculine na to. Ayan tayo eh. Patuloy, dear Ate Charo, patuloy ang healing na nangyayari. The other person, kumbaga na-spoiled, paulit-ulit ang ginagawang hindi maganda. And I feel the feminine, paulit-ulit din, nagpasensya, nagmahal. Wala akong nakitang na-build dito, na wisdom, na natutunan about the relationship, yung maturity about the relationship, medyo malayo pa sa kabilang panig ng mundo. Okay? For mental clarity, stronger connection with your intuition, and spiritual protection. Gusto ko yung energy ng ating amethyst because very calming din ang energy ng amethyst. Okay? Amethyst crystal for protection until evil eye to ground your energies. May blessing, no? Cleanse and bless ang ating mga crystal. Protect yourself from evil eye. The Evil Eye Bracelet, Nazar Bracelet. Okie dokie. So, the reason for the reading is paulit-ulit, same old cycle. Doon nagstay naman kayo, ginawa ang lahat para maging maayos ang connection na to. But, naging toxic kayo sa isa't isa. Okay? Lalo na kung may promise of love, engage ka sa live-in, hindi ko nakikitang naging maayos ang pagsasama na to. Maraming nangyaring unfair situation para sa inyong dalawa. Okay? Lies, deception. The feminine has been questioning kung totoo ba talaga ang love ng masculine sa connection na to sa kanya. Maraming prayers and manifestations here, holistically, no, na parang kaperahan, relasyon, di ba? Pang lahat ng mga blessing. Pero number one, I feel, pinagpe-pray ng ating mga Cancerian ang peace of mind. Pagod ka na sa conflict.
Right now, sabi ng ating mga Cancerians, marami kang pinaplano about your own stability, pera, negosyo, kita, income, kontrata na magdadala ng good fortune. Sabi mo parang nahuhuli ka na no, dun sa mga bagay na gusto mong i-build para sa'yo. Your person is having an overthinking right now. Marami siyang iniisip. Sabi niya, gusto niyang gawin ko ano ang tama for this connection. Especially sa side ng feminine, okay? Sabi ng feminine sa connection na to, gusto pa naman niyang ayusin sana. Pero gusto niya ring makita that she and the masculine is equally invested at kumbaga they pour in each other's cup. Hindi pwedeng laging yung isa na lang ang taga-ayos, okay? May mga doubts ang ating Cancerian, lalo na kung may mga batang involved na if ever ba na hindi mag-work out ang relationship na to, paano na yung mga bata? For some of you, iniisip nyo na parang sayang naman yung mga pinagsamahan na masaya. But, syempre, what happened in the past, lahat ng masasaya na na-share nyo together, yun na yun eh. Pero syempre, for the relationship to flourish, kumbaga oxygen ng relationship, yung patuloy na ginagawa niyong mabuti sa isa't isa, nagiging blessing pa ba kayo sa isa't isa? O puro na lang stress? Kasi kung wala na yung like good deeds and loving energy na yan, parang wala ng oxygen ang relationship na to. Get my point? Okay. So, until the end of March, maraming plano. I feel for most of you magkakaroon ng travel, maraming aayusin, kapirahan, kabuhayan, or travel, o negosyo na may kasamang like baka bakasyon. There's an energy of betrayal here. Maraming pangako na maaaring hindi na naman matupad, dishonest energy. Even for the simplest things, mga simpleng bagay, pinag-aawayan pa rin. Maaari niyong ma-realize kayong dalawa in the next 3 months na parang hindi ito yung ideal situation na gusto nyo para sa sarili nyo. There's an energy of walking away, leaving the situation. Marami pa rin unacceptable behavior and action sa relationship na to. Hindi naman to mababago kung hindi nyo rin naman babaguhin yung mga ginagawa nyo. I feel paulit-ulit, nagiging toxic kayo sa isa't isa, ang stubborn nung energy, paulit-ulit lang yung ginagawa, kahit alam namang hindi nakakabuti. Okay? Alam nyo na hindi, nagiging toxic kayo sa isa't isa, imbes na dapat yung purpose ng relationship maging inspirasyon. Susubukan nyo pa rin, like, ilaban ng connection na to. May mga plano, but kung ano man yung mga plano, hindi ko nakikitang maaaring mangyari. May mga blockages or false promises na nakikita ako dito. Betrayal, kasinungalingan, because of yun nga, hindi naman nag-follow through ang actions. I feel the feminine would feel na parang, kumbaga sa taya, sobra-sobra na yung itinaya niya. At kumbaga sa, like, investment, medyo malaki na yung lugi. Someone is cutting the losses pagdating sa relasyon na to. Money please. Kamusta ang money? May mga bagong kilala, connection, you'll try to heal your finances. May magandang papasok na pera, swerte para sa'yo. Ilaban mo to at pag nakuha mo to, may parating na magandang swerte sa'yo sa 2026. At kung ano man tong blessing na to pagdating sa pera, ingatang mabuti. Kasi parang this kind of energy, baka hindi maalaga ang mabuti, ang malaking blessing, ang hard-earned money na to, na magulat ka na, shucks, ganun kalaking pera, bonus, komisyon, cheque, parang anong nangyari? Saan mo dinala? Anong binili mo na hindi naman mahalaga? Alright? Ingatan ang blessing, ang hard-earned money pagdating sa relasyon, pag-usapang mabuti, because if you're doing the same old toxic habits, ano bang aasahan nyo kung hindi maging toxic kayo sa isa't isa? And eventually, may susuko na. Alright? Choose to do what's best for the both of you. Okie-dokie? PM me for your personal reading at kung paano magkaroon ng ating mga crystals. And that would be the Cancer reading for the month of December. See you again in a few